Magtiwala sa ating Diyos lahat ng mga brothers at sisters o tayong lahat noong nagbigay ang Diyos ng mga pangako sa atin dahil naniniwala ako na ang Diyos ay nakapagsalita sa ating lahat sa pamamagitan ng propesiya. At sa propesiya, ang Diyos ay gumagawa ng mga pangako sa atin at hindi lamang ang mga pangako sa pamamagitan ng propesiya, kundi kapag binabasa natin ang Biblia, itinuturo nito sa atin na magkaroon ng pananampalataya at magtiwala sa Diyos. Nakikita natin ang mga kaso, ang mga karanasan ng maraming tauhan sa Biblia kung saan ang mga taong iyon ay dumanas ng maraming mabuti, maganda at kamanghamanghang karanasan at ang iba naman ay dumanas din ng napakalungkot na karanasan, ng parusa, ng sakit. Binabasa natin ang Biblia at doon natin natututunan na kailangan nating magtiwala sa Diyos. At ang magtiwala sa Diyos ay ito, sa sandali ng panganib, sa sandali ng kahirapan, sa sandali ng isang pangangailangan na mayroon ka, dapat kang tumawag sa Diyos at magtiwala na ang Diyos ay tutulungan ka, na ang Diyos ay lulutasin ang problema, na ang Diyos ay iingatan ka o protektahan ka sa biyaheng iyon o mula sa isang sakuna, na ang Diyos ay tutulungan ka. Kung mayroong malubhang karamdaman, kung ang isang tao ay nag-aagaw buhay, magtiwala ka at sabihin, ang Diyos ay gumawa ng mga pangako, nagtitiwala ako sa mga pangako ng Diyos. Kaya nagtitiwala ako na ibabangon o pagagalingin ng Diyos ang may sakit na kapamilyang ito na malubha ang karamdaman o kalagayan. Ipinapaubaya ko ang aking tiwala sa Diyos kapag dumating ang panganib, kapag anuman ang dumating sa buhay. Huwag tayong mabahala o mawala ng pag-asa o maging desperado dahil may mga taong nababalisa, nawawalan ng pag-asa, maging nababaliw na sa pag-aalala at pangangamba dahil nararamdaman nilang sila ay nag-iisa at pinabayaan sa buhay. Nakakalimutan nila na ang Diyos ay naroon. Nakakalimutan nila na ang Diyos ay kumausap sa kanila, na nangako siya sa kanila, at nakakalimutan nila na ang Diyos ay buhay. Kaya nararamdaman at naniniwala sila na sila ay nag-iisa at walang sinasandigan. Iyan ay kawalan ng tiwala kung magtitiwala tayo sa Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit mayroong isang awit o salmo na nagsasabi na ang nagtitiwala sa Diyos ay maihahalin tulad sa isang bundok, na ang bundok na yon ay hindi natitinag. Ang bundok na yon ay hinahampas ng mga hangin, ng mga ulan, ng ulan ng yelo o hail, ng niyebe, anuman iyan. At ang bundok ay hindi natitinag, nananatili itong matatag. Sinasabi ng Biblia na ganito ang isang lalaki o isang babae, mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Diyos ay inihahalin tulad. Dumating man ang panganib o sakuna o karamdaman o anuman ang dumating man ito, at magtiwala, maging katulad ng bundok na iyon na hindi natitinag, na hindi gumagalaw, na nananatili doon magpakailanman. Iyan ang gusto ng Diyos mula sa atin. Kapag nagtitiwala tayo sa ganyang paraan, nagtitiwala tayo na tutulungan tayo ng Diyos, diringgin ng Diyos ang aking panalangin. Mananalangin ako at diringgin niya ako, ipagkakaloob niya ang aking kahilingan. Ililigtas o ide-deliver niya ako, iingatan niya ako, poprotektahan niya ako, pagagalingin niya ako, ibabangon niya ako. Kaya doon ay sasabihin ng Panginoon, para kang isang bundok na hindi natitinag, na nananatili doon. Sinasabi niya, gusto ko yan. Maaari din nating tawagin iyan na pananampalataya katiyakan, dahil ang pananampalataya ay ang paghihintay sa Diyos para sa isang bagay na hindi pa natin nakikitang natutupad. Ngunit ito ay isang bagay na ipinangako sa atin ng Diyos at hindi ko pa nakikitang natutupad, ngunit inaasahan ko ito dahil alam ko na ito ay matutupad para sa akin. Iyan ang pananampalataya. Iyan ang pananampalataya, ngunit ang pagtitiwala ay nasa sandaling tayo ay nagdurusa dahil sa problema, sa kapighatian, at magtiwala sa Panginoon, manalangin sa Diyos at maniwala na ang Diyos ay nakikinig sa akin. Ngunit may mga taong
nagsisimulang umiyak, sumigaw at nagiging desperado o nawawala ng pag-asa, naghahanap ng pamilya, mga kapitbahay para makita kung sino ang makakalutas, kung sino ang magbibigay sa kanila ng mga salita ng pagpapatibay. At nakalimutan nila sa isang sandali na ang Diyos ay nangako na sa kanila, na ang Diyos ay nagsabi sa kanila,